Ang 10 euro ba ay sapat na para palamigin ulit ang aircon ng sasakyan mo? Paano kung 0 euro lang ang solusyon? Akala ng marami kailangan agad sa talyer kapag hindi na lumalamig ang aircon, pero mali yon. Madalas itong dahilan ng mga tuso para singilin ka sa hindi kailangang repair. Sa video na ito, itatama ko ang mga maling akala at ibabahagi ang 11 tips para gawing freezer ang loob ng iyong sasakyan. Sa huli ituturo ko ang 3 pagkakamaling dapat iwasan para hindi ka mapagastos ng hanggang 2,000 euro. Simulan na natin. Tip bilang 11, linisin ang condenser. Tulad ng aircon sa bahay, ang aircon ng sasakyan ay nagpapalit ng mainit na hangin para maging malamig. Ang condenser ay may mahalagang papel sa prosesong ito. Inaalis nito ang init mula sa refrigerant upang mapanatili ang lamig sa loob ng sasakyan. Kung hindi na nagagawa ng maayos ng condenser ang tungkulin nito, maaaring ito ay sira, ngunit kadalasan, ito ay barado lamang. Dahil nasa harap ng sasakyan at tapat ng bentilador, humihigop ito ng dumi at insekto habang nagmamaneho. Ang mga ito ay dumidikit sa condenser at humaharang sa init. Resulta, umiinit ang loob ng sasakyan at napupuwersa ang kompresor. Kapag nasira ito, aabutin ng mahigit 1,000 euro ang pagkumpuni. Para maiwasan ang ganyang sitwasyon, kumuha ng jet ng tubig at malambot na brush. Hayaan munang lumamig ang makina ng ilang minuto dahil napakainit ng metal. Pagkatapos, gumamit ng katamtamang presyo ng tubig para matanggal ang karamihan ng dumi at gamitin ang brush para alisin ang mga insekto at mga matitigas na dumi. Kapag tapos na, hayaang matuyo ng lubusan ang condenser bago bumiyahe muli. Mararamdaman mo agad ang pagkakaiba, pero hindi pa tapos ang paglilinis. Tip bilang 10, linisin ang bara sa air intake ng air conditioning. Narito ang isang tip na hindi lang nagpapaganda ng bisa ng iyong aircon, kundi pati na rin ang kalidad ng hangin na iyong nilalanghap. Ang air intake sa base ng windshield ang humihigop ng hangin para palamigin ang cabin. Kung madalas kang pumarada sa ilalim ng puno o sa maalikabok na daan, nababara ito ng dahon at lupa. Kapag hindi nalinis, nagdudulot ito ng moisture. At alam nyo na kung ano ang dumadami sa madidilim at mahalumigmig na lugar. Eksakto. Kaya, kung mahina ang buga ng iyong aircon at may masamang amoy sa loob, ito ang unang lugar na dapat mong suriin. Ang paraan ng paglilinis ay depende kung may amoy amag sa loob ng sasakyan o wala. Kung maayos naman ang hangin, alisin lang ang mga nakikitang dahon at dumi. Gayunpaman, kung pinaghihinalaan mong may amag, narito ang dapat gawin. Iset ang fan ng aircon sa pinakamababang bilis at buksan ang mga bintana. Pagkatapos, mag-spray ng disinfectant para sa aircon nang direkta sa air intake na papunta sa ventilation box. Sisipsipin ng fan ang produkto sa buong circuit at papatayin ang mga bakterya na nagtatago sa loob ng mga duct. Siguraduhing tanggalin ang cabin filter bago magsimula para maging epektibo ang operasyon. Babalikan natin ito sa tip number 5. Kapag tapos na yon, pumunta naman tayo sa loob ng sasakyan para sa mas malalim na paglilinis. Tip number 9. Ilabas ang mainit na hangin bago umalis. Mayroong isang maling akala na laganap na maaaring magastos para sa iyo nang walang dahilan, ang pag-preheat ng aircon. Tuwing mainit, marami ang nagpapaandar ng sasakyan at nag-a-AC ng 10 to 15 minuto bago umalis para palamigin ang loob. Epektibo ito sa teorya pero hindi praktikal. Bukod sa nakakasira ng kompresor, aksaya pa ito sa gasolina. Ang pag-idle ng naka-AC ay kayang umubos ng hanggang 2 litro kada oras. Ang mas matalinong paraan, sumakay sa kotse, itodo ang aircon sa pinakamalamig at buksan ang lahat ng bintana. Hayaan itong nakabukas ng 15 segundo habang naghihintay, saka itodo ang ventilador. Kapag malamig na ang hangin, isara agad ang mga bintana sa harap. Itaas ng halos buo ang mga bintana sa likod. Mag-iwan lang ng kaunting puwang. Paglipas ng 15 segundo, isara na ang mga ito ng tuluyan. Kapag malamig na ang sasakyan, heto ang tip para sa mainit na panahon. Tip numero 8. Gamitin ang recirculation button. Ito ang pinakamaling nagagamit na function sa aircon. Akala ng iba, U-turn sign ito o cancel button. Pero napakahalaga nito tuwing tag-init. Sa halip na humigop ng mainit na hangin sa labas, nire-recycle nito ang hangin sa loob para mas mabilis lumamig. Pero kapag sobrang init, nahihirapan itong palamigin agad. Kaya kailangan ng recirculation ng hangin. Sa halip na kumuha mula sa labas, ginagamit nito muli ang hangin na pinalamig na sa loob ng sasakyan. Ang pangunahing bentahin nito ay mas mabilis lumamig ang loob ng sasakyan. Hinaharangan din nito ang masasamang amoy mula sa labas. Sa trapik, hinarang nito ang usok at polusyon mula sa tambutso para hindi makapasok sa loob ng sasakyan. Isa pa, nababawasan nito ang pagkonsumo ng gasolina. Ayon sa pagtatantya, makakatipid ng nasa 10% dahil hindi na masyadong pagod ang aircon.
Nakakatulong din ito sa motor ng bentilador para mas tumagal ang buhay ng iyong baterya. Ang problema lang, hindi gaanong umaabot ang hangin sa likod. Kung may pasahero, i-disable muna ito at sundin ang susunod na tip, palitan ang cabin filter. Narito ang tip para makatipid. Ang cabin filter ay sumasala sa alikabok, pollen, at masasamang amoy bago pa man pumasok ang mga ito sa iyong sasakyan. Hinuhuli rin nito ang dumi gaya ng dahon o graba, kaya mabilis itong madumihan. Kapag barado na, kailangang magtrabaho ng mas matindi ng aircon para mapaikot ang hangin. Ang mas malala pa, ang baradong filter ay maaaring maging pugad ng amag at bakterya. Karaniwang pinapalitan ng activated carbon filter kada 15,000 hanggang 20,000 kilometro. Kaya mo itong gawin mag-isa nang hindi nagbabayad ng mekaniko. Napakadali lang ng gawaing ito at wala pang 5 minuto ang itatagal. Sa karamihan ng mga bagong sasakyan, ang cabin filter ay matatagpuan sa likod mismo ng glove box. Madali kang makakahanap ng mga tutorial online o sa iyong manual ng paggamit. Sa halagang €20 kada taon, ang pagpapalit na ito ay makakapagpabuti ng malaki sa performance ng iyong aircon. Tip numero 6, pumarada sa lilim o gumamit ng sunshade. Alam mo bang mas mainit sa loob ng sasakyan kaysa sa labas? Sa 20 full residency sa labas, ang loob ng kotse ay aabot sa mahigit 47 degrees sa loob lang ng 40 minuto kapag nakabilad sa araw. Dahil dito, kailangang magtrabaho ng doble ang aircon na nagpapabigat sa kompresor, nagpapabilis sa pagkaubos ng baterya at nagpapataas ng konsumo sa gasolina. Sa mainit na panahon, ang aircon ay maaaring kumonsumo ng hanggang 20% na dagdag na gasolina. Ang pinakasimpleng solusyon, magpark sa lilim hanggat maaari. Pagkalipas ng 1 oras sa araw, ang loob ng sasakyan ay lalampas sa 38 degrees. Gamit ang sunshade sa windshield, mababawasan ito ng halos 20 degrees. Dagdagan pa ng pagpark sa lilim, hindi na mahihirapan ang aircon mo. Mabibili ang sunshade sa mga auto shop o online sa halagang wala pang €10. Talagang walang dahilan para hindi ito gamitin. Tip bilang 5. Magpa-recharge ng refrigerant. Alam mo ba na ang refrigerant ng iyong sasakyan, na tinatawag ding coolant, ay hindi napupudpod at sa teknikal na aspeto ay maaaring tumagal ng habambuhay? Sa perpektong selyadong circuit, hindi na kailangang magdagdag nito. Pero ang problema, halos imposible na masiguro ang ganitong kondisyon sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng mga taon, laging may maliit na dami ng fluid ang nakakatakas. Kung hindi naman malaki ang tagas, sapat na ang magdagdag lang nito. Maaaring bumili ng recharge sa halagang wala pang €10, pero sa talyer, madalas kang bentahan ng hindi kailangang repair, kaya aabot ito ng €300. Mas praktikal na bumili ng DIY recharge kit sa halagang €40 at gawin ito ng mag-isa. Ito ay isang simpleng proseso na hindi talaga nangangailangan ng tulong ng isang technician. Bumili ka ng R134A sa halip na R1234YF. Mas eco-friendly ang huli, pero halos 20 beses itong mas mahal. Maayos naman ang lumang uri at hindi nakakasira ng ozone layer. Mamaya, ituturo ko ang pagkakamaling nagpapabilis sa pagtagas ng refrigerant. Tip bilang 4, suriin ang coolant. Hindi man direktang nagpapalamig ang coolant, pero kapag kulang ito, pwedeng hindi gumana ang iyong aircon. Sa katunayan, maraming modernong sasakyan ang nakaprogram na automatikong patayin ang air conditioning compressor kung magsimulang mag-overheat ang makina. At ang kulang na antas ng coolant ay isa sa mga pangunahing sanhi ng overheating. Kapag hindi namatay ang compressor, magbubuga ng mainit na hangin ang aircon. Kung matagal nang hindi nasusuri ang coolant, ngayon na ang tamang panahon para tingnan ito. Tip number 3, siguraduhing gumagana ang iyong mga cooling fan. Habang nakabukas pa ang hood, samantalahin ang pagkakataon na suriin kung maayos na umiikot ang iyong mga cooling fan. Nasa likod ng grille ang condenser, radiator at cooling fan. Ang condenser ang nag-aalis ng init sa refrigerant, habang ang mga fan naman ang nagbubuga ng hangin para ilabas ang init na ito. Kapag nasira ang fan, hindi gagana ng maayos ang condenser at aircon. Karaniwang may 2 fan ang sasakyan. Kung isa lang ang gumagana, gagana pa ang aircon pero hindi magtatagal. Ang magandang balita ay madali lang itong suriin. Paandarin ang makina, itudo ang air conditioning at maghintay ng mga 5 minuto. Sa puntong ito, dapat ay umiikot na ang 2 fan.
Kung kailangang palitan ng isa o pareho, iwasan ang mga original na piyesa mula sa dealer. Maglaan ng nasa 3 hanggang 500 euro. Maghanap na lang ng fan na may katumbas na kalidad sa mga spare parts sa halagang mas mababa sa 100 euro. Kung maayos naman ang takbo ng dalawang fan, may dalawa pang huling bagay na dapat suriin bago tayo pumunta sa bonus na payo. Tip numero 2, suriin ang accessory belt. Kung nagmamaneho ka ng sasakyang may mataas na mileage, ang tip na ito lang ay makakatipid sa iyo ng hanggang 2,000 euro sa pagkukumpuni ng aircon. Ang accessory belt, na tinatawag ding serpentine belt, ang naguugnay sa compressor at sa makina. Kung magsimula itong dumulas, hindi na iikot ang compressor sa tamang bilis. Hindi na nito mapapalamig ng maayos ang loob ng sasakyan at maaari itong mag-overheat hanggang sa masira. Para maiwasan ang ganitong uri ng magastos na pagkukumpuni, ugaliing suriin ng regular ang iyong belt. Maghanap ng mga nakikitang bitak sa ibabaw nito. Kung mukha itong maluwag, kung dumudulas ito, o kung nakakarinig ka ng humuhuning tunog, oras na para palitan ito. Ang bagong belt ay karaniwang nagkakahalaga ng mas mababa sa 60 euro. Isang maliit na halaga kumpara sa pagpapalit ng sirang compressor. Tip number 1. Linisin ang drain hose ng evaporator. Sa loob ng sasakyan, ang condensation sa evaporator ay dumadaloy sa drain hose palabas. Sa pagtagal, nababara ito ng dumi o amag, kaya umaakyat ang tubig sa loob at maaaring huminto ang sistem. Nagdudulot din ito ng bakterya at masamang amoy. Ang baradong daluyan ng tubig ay nagiging sanhi ng hindi paglamig ng aircon. Para maayos ito, hanapin ang drain hose sa ilalim ng sasakyan, kadalasang goma na nakalabas sa firewall. Gumamit ng compressed air, vacuum o alambre para matanggal ang bara. Para maiwasan ang amag, buhusan ng kalahating baso ng suka ang hose kada ilang buwan. Pinapanatili nito ang daloy ng tubig at linis ng hangin. Ngayong alam mo na kung paano palamigin ang sasakyan, narito ang 3 pagkakamaling dapat iwasan sa iyong aircon. Magastos na pagkakamali numero 1, ang pagpatay sa aircon. Dahil sa mahal na gasolina, sinusubukan nating makatipid, kaya mas pinipili ng maraming driver na buksan na lang ang bintana kahit napakainit. Bagamat nakakatipid ito ng ilang euro linggo-linggo, maaari itong magdulot ng mas magastos na pagkukumpuni. Ang hindi regular na paggamit ng aircon ay nagpapatuyo sa mga internal seal na kalaunan ay nagiging sanhi ng pagtagas. Pangalawa, ang mga metal na piyesa ng compressor ay maaaring kalawangin dahil sa matagal na hindi paggamit. Anuman ang panahon, tag-init man o taglamig, ugaliing paandarin ang iyong aircon kahit ilang minuto lang kada linggo. Magastos na pagkakamali numero 2, huwag itutok ang mga air vent ng direkta sa iyong sarili. Kung nais mong maging pinaka-epektibo ang iyong aircon, iwasang itutok ang mga air vent ng direkta sa iyong sarili. Kahit na mas mabilis lumamig ang iyong mukha, mas matagal bago umikot ang hangin sa buong loob ng sasakyan na nag-aaksaya ng gasolina. Bukod pa rito, ang direktang pagtama ng malamig na hangin sa iyong balat at lalamunan ay maaaring magdulot ng iritasyon at pagkatuyo na hindi talaga mainam. Para sa pinakamainam na resulta, itutok ang mga side vent sa mga bintana at ang mga gitnang vent naman sa kisame. Sa ganitong paraan, mas mabilis na lalamig ang iyong sasakyan, mas makakatipid sa gasolina, at maiiwasan mo ang mga magastos na pagkukumpuni. Mapapabuti ang hangin sa sasakyan, malilimitahan ang bakterya, at mapapanatili ang kalusugan ng iyong mga pasahero. Pangatlong magastos na pagkakamali, ang pagsobra ng refrigerant sa air conditioning circuit. Akala ng iba, mas maraming refrigerant ay mas malamig pero delikado ang sobrang karga. Nagpapataas ito ng presyon sa circuit na sumisira sa compressor at nagdudulot ng mahal na pagkukumpuni. Gamitin ang recharge kit na may pressure gauge at sundin ng maigi ang pressure levels ng manufacturer. Kung nag-aalinlangan, ipaubaya na sa propesyonal. Ang maliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa gastos na higit sa 1,000 euro.